Maligayang pagbabalik sa Room 666. Hello guys, naririnig niyo ba ako? Simulan na natin ang storya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Rocky. Isa po ako sa mga laging nakikinig noon kay Sir Six nung hindi pa ako busy sa buhay. Nangyari itong nakakatakot kong karanasan noong October 2022. Pagpasensyahan nyo na lang po dahil hindi ako marunong magkwento, kaya baka medyo magiging magulo po itong pagkakapaliwanag ko. That time, graduate na po ako sa college after 6 years. Yes, inabot ako ng 6 years dahil sa dami ng mga nangyari sa buhay ko na nakaapekto sa aking pag-aaral. Isa po akong estudyante sa ABE Caloocan. Sa mga hindi po familiar sa school na ito, under po iyan ng AMA University. Marami kasi silang sakop na mga schools at kabilang na ang amin doon. Bale, lahat po ng rules at system na ginagawa namin sa ABE ay nanggagaling din po sa AMA. Kaya ako po nasabi iyan dahil may kinalaman po iyan sa aking kwento. May 4 na subject kasi ako noon na bumagsak at kinakailangan kong ulitin. Katunayan po, hindi naman talaga bagsak yun. Pasado ako roon. Pero nagka-problema raw yung system ni AMA noon, kaya 4 sa mga subject ko ang biglang naging blanco sa system at lumabas na failed kahit pasado naman at may grade ako roon. Nalaman ko lang na may failed pala akong mga grades noong buksan ko ang aking account sa portal o system ng school namin after 4 years. 2016 kasi ako nagsimula sa school na yan. Noong mga panahong iyon, focus lang ako lagi sa pag-aaral ko at tuwing mag-e-enroll kami sa bagong tri-sem, doon lang namin nalalaman sa prop namin yung mga grades namin sa nakaraang sem. Doon sa 4 na subject na sinasabi ko, pasado po ako lahat doon dahil pinakita mismo ng prop namin yung grades namin sa record nila. At pagkatapos po noon, ililista namin yun sa curriculum namin katapat nung mismong subject para may record din kami. Iyan po ang aking ebidensya na pasado talaga ako roon at wala akong bagsak. Noong time din na yan, aware ako na meron daw portal or system ang school namin under AMA na pwedeng silipin para doon makita ang mga grades. Pero dahil alam ko na rin naman ang grades ko at lagi naman iyong binibigay sa amin ng mga prop ko, hindi na ako nag-abala pa na buksan ang portal ko since alam ko namang pasado ako. Noong late 2019 ko lang iyon naisipang buksan para sana makita yung ibang grades ko dahil noong panahong ito, nauso na ang blended learning sa amin kung saan kalahati ng grades namin ay makukuha sa face-to-face tapos yung kalahati ay makukuha sa mga online quizzes and exams namin. Kaso pagtingin ko sa portal ko, nagulat ako dahil may 4 na subject akong nakalagay na bagsak doon kahit pasado naman. Noong una, hindi ko iyon gaano sineryoso kasi nga alam ko namang pasado talaga ako. Hindi ko na rin yung sinabi sa dean namin dahil noong time kasing iyon, palagi namang mainitin ang ulo niya at madalas kaming napagbubuntungan ng galit. Ayoko nang dagdagan yung problema niya that time, kaya hindi ko na sinabi yung tungkol sa 4 kong subject na bumagsak sa system. Inisip ko na lang na baka glitch or bug lang yun sa system ng AMA at maaayos din sa susunod na mga araw. After that, nag-focus na muli ako sa current subject namin pati sa upcoming OJT namin dahil nga graduating na kami that time. Pero pagpatak ng March 2020, doon naman nahinto ang pasok namin dahil nga sa pagputok ng pandemya. Iyong suspension na inakala naming 1 buwan lang ay hindi namin akalain na aabot ng 2 taon. Noong time na yun, hindi na namin natapos yung kalahati ng OJT namin at hindi na rin kami pinag-case study. Sa halip ay pinagawa na lang kami ng mga special projects. Akala ko nga ay okay na lahat that time. Kaso biglang nagsabi si Dean na sinilip daw niya yung portal ko at may 4 nga raw akong subject na kailangan ayusin dahil bagsak sa system at hindi raw ako makakagraduate kung nakamark yon sa failed. Nakamark yon as failed sa portal.
Dahil doon ko na sinabi sa kanya yung nangyari dati. Pinagalitan pa nga niya ako dahil bakit ngayon ko lang daw sinabi. Sa loob-loob ko naman, paano ko naman yun masasabi sa kanya kung lagi siyang bad trip noon at halos hindi makausap ng maayos. Other than that, may record na rin naman ako ng grades ko na galing mismo sa mga prof namin, kaya tiwala talaga ako na pasado ako. At dito nagsimula ang malaking problema. Nagbigay siya ng suggestion sa akin na gumawa raw ng letter sa AMA na ipapasa sa isang website nila para doon ilapit yung concern ko. Ginawa ko naman. Pinaliwanag ko roon ang buong nangyari, pati yung mismong grades ko sa curriculum na binigay sa amin ng prof ko. Lahat yun pinicturan ko para may evidence ako. Pero sa huli, binaliwala lang yun ni AMA. Hindi pa rin nila pinagbigyan yung request ko na ipabago yung grades ko sa sistema. Nanindigan talaga sila doon sa policy nila na kapag may failed sa grade sa system, kailangan i-retake para maging pasado ulit. Bad trip na nga ako sa AMA. Dumagdag pa yung din namin na ayaw akong paniwalaan na pasado talaga ako sa mga subjects na yun. Gusto niya talagang ipaulit sa akin yung mga subjects na yun. Hanggat maaari sana, ayoko nang ulitin dahil hindi naman ako bagsak doon. Bakit ako uulit sa isang subject na hindi ko naman naibagsak? Dahil kung uulitin ko yun, magbabayad na naman ako. Nasa kalagitnaan na nga tayo ng pandemic noon, kaya anong ipangbabayad namin? Dahil doon, sobra na talaga akong na bad trip. Umabot sa puntong nakapagbitaw na ako ng salita sa sarili ko na sana mamatay na yung dean namin para mapalitan na ang management ng school. At baka sakaling may makinig na rin sa akin at makatulong talaga. Kahit anong galit ko pa nga that time, wala talagang nangyari sa kaso ko. Hindi pa rin nila inayos yung system kaya hindi na naibalik yung mga grades ko. Kaya sa huli, no choice na lang kundi ulitin ang mga yun. Ready na sana akong ulitin sila kahit masama pa ang loob ko sa din namin, pati sa buong campus namin, pati na rin sa mismong AMA. Walang ibang lumalabas sa utak ko kundi puro death wish sa kanila. Pero ang problema, nag-away na naman yung parents ko at yung lola kong nagpapaaral sa akin na nasa Australia. Mula noon, hindi na ito nagpadala ng pera sa amin. Kaya kahit gustuhin ko mang ipagpatuloy sa online ang klase ko, hindi ko rin nagawa dahil wala na nga kaming ibabayad. Hindi pa nga bayad yung naiwan kong tuition bago mag-pandemic. Tapos may karagdagang bayarin na naman para sa 4 na subject na ire-retake ko. Dahil dyan, inabot ng 2 taon bago ako nakabalik uli sa pag-aaral. That time, nasa 2022 na tayo. Although may pandemic pa rin pero hindi na mahigpit. Kaya unti-unti na rin nagbabalikan ng halos lahat ng establishment. Sa mga panahong iyan, bati na rin kami ni Dean. At wala na ang galit ko sa kanya dahil naayos na ang problema ko. Natapos ko na kasi sa online yung 4 na subject na niretake ko. Kaya nagkaroon na ulit sila ng bagong grades. Mga May 2022 naman, inimbita ako sa school para sa graduation pictorial kung saan puro bagong estudyante na ang nakakasabay ko. Tapos sa October 2022 naman, yung mismong graduation sa PICC. Pagdating naman ng araw na yon, tuluyan na akong nakahinga ng maluwag dahil finally matatapos na ang paghihirap ko sa school na iyon. Habang tumatakbo yung graduation, nandoon din lahat ng iba pang schools na parte rin ni AMA. Kompleto kaming lahat doon kaya sobrang dami namin. Pero napansin ko, wala roon ang din namin. Hindi siya nag-attend. Sa halip ay isang bagong prop sa campus ang nag-assist sa amin. And then, after a few days, nagpunta uli ako sa school para asikasuhin yung TOR at diploma ko. Habang naghihintay ako, nakiusap ako sa guard kung pwedeng makigamit ng CR. Pinakit niya ako sa 3rd floor dahil sirado yung CR dito sa baba.
pati doon sa second floor. Kaya kahit syempre madilim na sa taas, umakyat pa rin ako. Pagdating ko sa third floor, nakaramdam ako ng napakalamig na hangin na dumampi sa akin. Nagtataka nga ako kung bakit may hangin doon kahit sarado naman lahat. Tapos nakapatay rin ang ilaw. Nadaanan ko yung dating office ng dean namin. Iyon lang ang tanging may ilaw roon. Sumilip ako sa isang maliit na salamin sa pinto at nakita ko siyang nakaupo sa office niya at maraming inaasikasong documents. Naka-uniform pa nga siya at nakayuko sa mga dokumentong tinatrabaho niya, kaya siguro ay hindi niya na ako napansin. Nagtaka lang ako kung bakit nandun pa rin siya nagtatrabaho samantalang yung lahat ng mga kasamahan niya ay lumipat na ng office sa baba. Wala na kasing klase that time, kaya sarado na ang taas ng buong campus at mula rin ng magka-pandemic ay nasa baba na talaga lahat ng staff ng campus. Hindi ko na lang siya inistorbo. Medyo nahihiya na rin ako kasi dahil sa mga nangyari noon. Tumuloy na lang ako sa CR at nang makababa na ako, saktong pinatawag na rin ako ng management sa loob. Pagkaraan naman ng mga sumunod na araw, nagulat ako sa masamang balita na natanggap ko. Patay na raw yung dean namin. Hindi ko nga lang alam kung ano ang ikinamatay niya, pero mas nagulat ako nang malaman kong 3 buwan na raw pala siyang nakaratay sa ospital. Noong May 2022 daw ang huling buwan na active siya sa campus namin. Pagdating daw ng June 2022, palagi na siyang absent dahil nga sa sakit. And pagdating naman ng July 2022, doon na siya na-confine sa ospital at mula noon hindi na siya nakalabas hanggang sa pumanaw na siya. Kaya pala wala siya sa graduation ceremony namin noong October. Ang ipinagtataka ko lang, after ng graduation namin noong October, nagpunta pa ako sa school noon at nakita ko pa nga siyang nagtatrabaho mag-isa sa third floor. Ang hirap paniwalaan na noong time na yun, nakaratay na pala siya sa ospital. At noong July 2022, matagal na pala siyang naka-confine. Ano kaya yung nakita ko? Hindi kaya pagpapahiwatig yun na malapit na siyang mamaalam? Pero ang labis na nagbigay sa akin ng takot ay yung lumabas sa bibig ko dati na sana mamatay na siya. Nasabi ko yun noong 2020 pa, noong pinoproblema ko pa yung mga grades ko doon, yung 4 na subjects ko. Napaisip tuloy ako kung may kinalaman kaya yung wish ko sa kanyang mamatay na siya, kaya nangyari yun sa kanya. Para bang after 2 years ay nagkatotoo yun sa isang hindi pa inaasahang pagkakataon, kung kailan nawala na ang galit ko sa kanya pati sa management ng buong campus. Doon pa yun nangyari. Sa totoo lang, hindi ko talaga alam kung may kinalaman ba yung hiniling ko dati sa pagkamatay niya. Pero iisa lang ang natutunan ko: be careful what you wish for. Isang lumang kasabihan, pero kailangan mo pa ring tandaan at isabuhay. Huwag na huwag kang hihiling ng hindi maganda sa kapwa dahil baka hindi mo magustuhan ang maaaring mangyari. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at salamat din kay Sir Six. So ayun po no, ang storya natin ngayon na ipinadala ni Rocky. So si Rocky po ay nag-aral sa ABE, which is under ng AMA. Ako naman po ay nakaka-relate sa kanya dahil ako rin ay nakapagtapos ng 2-year course sa ACLC naman. Under din po yan ng AMA. After ng ACLC ko ay pumunta na ako sa university for the 4-year course. At sa awa ng Diyos ay nakagraduate naman ako. So punta tayo dito sa sa sinasabi niya, kasi medyo alam ko yung sistema nung mga
under ng AMA. Diyan is sa experience ko ay hindi talaga may iwasan na may involved sa pera yung management. May mga time na kailangan mong gumawa ng mga projects, alam nyo na siguro sa prop na rin yun, no? Hindi na hawak ng management yon, pero may mga prop talaga na gawin mo to para pumasa ka. Kunwari bagsak ka, bili ka ng ganito. Tapos alam mo yun, yung parang sa elementary na kapag project nyo, bumili kayo ng bunot, ng wales, same as that. Kung ikaw naman ay bagsak, syempre wala kang magagawa kundi sundin kung ano ba yung gusto ng prop mo para makapasa lang. Ang kaso nga lang sa kwento ni Rocky ay inulit niya yung 4 na subject. Syempre, 'di ba? Alam niyo naman sa mga nakikinig sa atin diyan, 'di ba? May mga nakikinig naman sa atin diyan na inabutan yung class card, 'di ba? Yun yung isang katibayan na ipapapirma mo sa mga prop mo na pasado ka, 'di ba? Ang masakit lang talaga is hindi tinanggap ni Dean yung proof niya, which is physically or tangible, at nakikita mo naman na may pirma ng proof na pasado siya. Yun yung isang fuck up about sa sistema na ito ng school na nakikita ko. Kasi kawawa ang estudyante kung hindi nyo igagrant yung pasado naman, tapos sabihin nyo bagsak. Fault ng system nyo yun eh, 'di ba? So it's a big no-no. So ayun, dahil doon nakapagsalita siya ng masama kay Dean. So hindi naman natin maiiwasang sumagi sa ating malikot na isipan na mayroong tinatawag na curse tongue. Sa mga hindi familiar with curse tongue, ito po yung may mga tao na may ability na matatalas ang dila. Kapag meron kang matalas na dila, lahat ng masamang sasabihin mo, emotions mo na imbue doon sa word na gusto mong patamaan sa tao ay maaaring mangyari. At kadalasan ang ang may ganitong ability is yung mga warlock. It is a warlock ability. Kumbaga sumpa, 'di ba? Mga palipad hangin. So may kakilala rin ako na mayroong curse tongue. Pero sa totoo lang mabait siya. Pero kapag nagalit, maaari ka talagang tamaan. Meron siyang naikwento sa akin na sa sobrang best friend niya, sobrang galit niya dun sa best friend niya. Ay nako, parang ganito rin yung nangyari, pero hindi umabot ng taon, which is yung kay Rocky ay umabot ng 2 taon, na masasabi nating coincidence lang ba? Pero yun dun sa kakilala ko, mga ilang weeks lang ay namatay yun. At ang isa pang nakakatakot dun, bumibisita sa kanya yung kaluluwa nung kaibigan niya. Baka hindi matanggap or alam ng kaibigan niya na ganun din siya. Ito pong kakilala ko na to ay malaki yung respect ko sa kanya, and I know may alam rin siya pagdating sa mga spells. Mabait siya, mabait kung sa mabait. Pero may mga tao kasi na kapag nakaaway mo, yung mga tipong taste your own poison, ika nga, 'di ba? So maaaring meron kang cursed tongue or matalas na dila. Wag kang magbabanggit ng mga masasamang bagay sa tao, lalo na kapag ikaw ay emotionally anger, hatred, yung mga mabibigat na emosyon na, alam mo, yung mga bugso na dala ng emosyon na maaari mong sabihin sa mga tao na galit ka, kasi maaari magkatotoo. Cursed tongue, yan, napakadelikadong kalabanin yung mga taong may ganyan. Kaya kung sa inyo guys, maging mabait sa lahat ng tao, sa lahat ng nakapaligid sa inyo, at irespeto nyo lahat ng
inyo. Gumawa man sila na masama sa inyo, hayaan nyo na, ipagpasa Diyos nyo na lang. So ayun guys, no, ang masasabi ko, it's maybe coincidental lang, aksidente lang talaga na ganun siya, kasi 2 years man, medyo matagal. Dahil yung sa kakilala ko 2 weeks lang, or 2 weeks, or mas shorter ng 2 weeks. Pero malay mo may ganun ka talaga. Pero hindi mo na kailangan magalit sa mga tao eh. Maging mabait na lang tayo, ipakita natin yung pagmamahal sa mga kapwa sa paligid natin. Okay guys, wag na wag kayong magtatanim ng sama ng loob sa mga nakapaligid sa atin. Okay? So ayan ang kwento ni Rocky, na dinamay pa niya pati ang AEM. Yari tayo dito. So guys, ganito na lang. Maraming salamat sa pakikinig. Subscribe guys, please. Baka naman pwede i-follow nyo yung ibang social media accounts natin, and i-share nyo na rin tong mga stories natin sa mga kakilala natin, para mas lalo tayong dumami at mas maraming mga kilabutan sa mga susunod nating storya. Ako po si Six ng Room 666. Hanggang dito na lang. Bye bye. Subscribe guys.